Alam niyo po ba na sa Bible po, kung tulad yung sinabi ni Pastor Iris na trivia, no? Kung mapapansin niyo, ang Diyos po, kapag ka sinabi niya magkaroon kayo ng prayer meeting, magkaroon kayo ng ganitong event, alam niyo lagi niya sinasabi kung saan gaganapin. No? Sinasabi niya na doon kayo magkita, doon nyo gawin ito, doon nyo gawin yan. At sinabi ng Panginoon sa last 3 years, dito raw gawin ang anniversary. No? Ano kayong meron dito? Bakit gusto ni Lord na andito ang gawain? No? Yan. Sabi nga hindi ko alam kung tama yung bilang, pero alam niyo po ba na ang Baguio po ay nagsimula sa Irisan? No, yung church natin dito sa Rema ay nagsimula dito sa lugar ng Irisan. Ayan, naalala ko po ng mga unang-unang mga taon ay manggagaling ako ng Maynila, dadalaw ako sa simbahan ng Irisan at hindi pa ako nakapunta doon sa simbahan ng Irisan. Yung unang pastor po rito na nag-start dito ay nagagaling pa ng La Union. Every Sunday, lalagariin niya to. No? Kasi nga, kulang na kulang ang worker. Pastor siya ng La Union, ng simbahan natin sa La Union. Pagkatapos, maglalagari siya rito. So, La Union, tsaka Baguio, nilalagari niya. Dahil at alam niyo, wala pa siyang kasama. Nag-iisa siya. No? Kung matandaan niyo po, siya po si Pastora Juby. At kagagraduate lang niya nun sa college niya. Tapos, nag-worker kagad. At ngayon, sabi ko, nung ako nang pupunta, dadalaw na, sa loob po ng maraming taon, nagpalipat-lipat po ang simbahan pero hindi na alis sa Irisan. Bakit kaya? No? Tapos, lumipat ng simbahan pero Irisan pa rin. Lumipat ng location, Irisan pa rin. Bakit meron dito sa Irisan na hindi maiwan ng Diyos? Pakisabi sa katabi, ikaw yun. At dahilan sa mahal na mahal niya ang Irisan, yung pastor niyo po ay tinawag na Irisan. No? Masyado atang obvious. Parang kumbaga sabi ni Lord makahalata ka naman. No? Sa Irisan ay si Iris ang pastor na nilagay. Okay po. At dito po sa Lucas 22, ito po yung time na si Jesus po ay ipapako na. Pero hindi naman kasi kagad na ipinako siya. Siya po ay sinaktan, siya po ay sinugatan, siya ay inalamura, siya po ay ininsulto, at lahat po ng panlalait na pwedeng tanggapin ng isang tao ay tinanggap niya. At yung pananakit po na ginawa ng mga tao sa kanya ay sinasabi nga po rito na Biblia na wala ka ng ganda na makita. Ang ibig sabihin po nun doon yung isang meaning nun ay hindi na siya mukhang tao. Dahil nabugbog ng masyado ang mukha niya, ang katawan niya. Nalala ko po noon na nasa jeep ako, nakita ko may nag-away, 2 lalaki. At empleyado sila ng isang bakery doon sa isang lugar. Ngayon, nagkapikunan siguro dahil nakinunood lang naman ako, nakita ko lang, dumaan lang yung jeep ko ron. Nakita ko isang suntok dito sa lalaki, sa mukha niya, alam mo na, mag-aamuka. No? Na parang, ang pangit. Isang suntok lang yun. Ngayon, dito kay Jesus, ay napakaraming bugbog ang tinanggap niya. Kaya sabi po ng Biblia, wala nang ganda na makita, meaning, hindi na siya mukhang tao. At ang sabi po ng mga eksperto rin sa Biblia, si Jesus po ay mukha ng halimaw. No, sa sugat, sa bugbog na tinanggap niya. Sa totoo lang, dapat tayo ang saktan ng sakit. Tayo ang bugbugin sa sakit. Pero dahil sa kinuha na niya yun, pwede na tayong gumaling sa sakit. No? Na kung hindi, ikaw po ay sabihin mo sa katabi mo, aasa ka, nagagaling ka. Ano tawag doon? Pag-asa lang. No? Umaasa, sana gumaling. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, sa pagtanggap ni Jesus doon sa mga sugat na yun, doon sa mga latay na yun, doon sa pambubugbog na yun, hindi ka na umaasa, andun yung total na pag-asa na gagaling ka.
Hindi yung sana gagaling ako, sana gumaling ako, hindi siguradong gagaling ka. Alam niyo, hindi naman nakakatakot na sipon ubo ngayon eh. No? Bakit? May gamot naman rin eh. No? Kahit nga yung leprosy, yung ketong, noon walang gamot rin. Kaya pag nagkaroon ka niyan, tsak na mamamatay ka. Isa na lang ang hindi magamot ngayon na hindi nila makita ang gamot ay yung isa rito, yung AIDS. Yung HIV, yung virus, pinapatulog lang yan pero hindi na alis sa katawan mo. No, magiging carrier ka na lang yan. Wala pang gamot doon, hindi pa maalis yan. Pero, yung mga gamot-gamot natin ngayon, ay yung mga sakit-sakit natin ngayon, ay meron kanya-kanyang gamot na. Kaya, hindi na nakakatakot na halimbawa, nilagnat ka, ay naku, itong anak ko may lagnat, mamamatay na tumamaya, 5 minutes na lang. Walang ganun. No? Yan ay may kasiguraduhan. Pahinga lang, gamot ka, matulog ka, pwede kang gumaling kahit unbeliever ka. Di po ba? Wala nang danger. Pero, dito, paano kapag stage 5 cancer ka na? Wala naman stage 5. No? Ewan ko. Alam ko, hanggang stage 4 lang yan. Pag nalaman mo itong bagay na to, sinabi mo, oo nga, pwede akong gumaling dito. Pagka nahawakan mo ito, andun na kagad yung kasiguraduhan mong gagaling ka. Hindi ka na umaasa, kundi ikaw ay may pag-asa na. No? Ngayon, naalala ko po yung isang pinsan ko, na mayaman. Mayaman siya. Ngayon, nag-a-apply siya na makapunta sa Amerika, tourist siya, no? Pupunta na siya sa embassy ng Amerika at siya po ay mag-a-apply ng visa para makarating Amerika. Ngayon, hindi ako nagkakamali, parang birthday niya, no? Pinapunta kami para ipag-pray siya. Ngayon, pinagsalita ang bawat isa. Ngayon, ang nasabi kong ganon, insan, sabi kong ganon, alam mo, ikaw, hindi mo naman kailangang umasa eh. Bakit? Kasi may pag-asa ka. Bakit? Mayaman eh. No? May show money siya eh. Noon yung time na hindi pa mahirap ang pag-a-apply sa Embassy ng Amerika. Iba kasi yung umaasa lang sa may pag-asa. No? At tingnan mo yung katabi mo, yan ay may pag-asa na gumaling. Hindi niya kailangan umiyak kasi may andun yung kasiguraduhan. No? Ayan. Ngayon, ang isa pa rito, pakisabi nga sa katabi, tingnan mo yung katabi ngayon, may pag-asa ka ng yumaman. Na hindi mo kailangan tumaya sa soapy stick. No? Na pwede ka lang pagpalain ng Diyos. Ayan. Okay po. Sa bahay po namin ay parang sentro ng mga worker. Hindi nawawala ang isang linggo na walang worker doon kasi doon sila nagtitinda ng kanilang super sarap, mega sarap, ultra sarap na suman. No? Yun ang ano nila, standbayan nila. Doon sila madaling araw pa lang, darating na yan. At maya-maya, mga 8 o'clock, sisigaw na yan, suman kayo dyan. At ilang beses sa isang linggo, nandun sila. Ngayon, pakisabi nga sa katabi, yung pagkain ni Kuya Boy, kinakain nila. Umaga, tanghali, gabi, merienda. Yan. Kumbaga, share naman tayo. Hindi naman po ako nagdadamot doon. Kasi alam niyo po, nanay ko, naging full-time worker din. Kaya alam ng nanay ko pakiramdam ng worker. At habang nandun po yung mga worker namin, nung buhay pa ang nanay ko, basta pag may worker na pumunta riyan, talagang pagluluto pa niya. No? Siya mismo nagluluto, naghahanda. Bakit sabi niya gano'n? Mga lingkod ng Diyos yan eh. At kung gusto mo paglingkuran ng Diyos, paglingkuran mo mga lingkod niya. So, ngayon, basta may worker po sa bahay, sige, papakainin ko yan, no? Misa nga, walang merienda. Magpapabili pa ako merienda. Kumain kayo. Kasi ayoko po yung may pupunta sa bahay pagkatapos magugutom. No? Ayan, sabihin mo sa katabi mo, sa bahay ni Kuya Boy, pwede kang tumaba. Yung mga pata-pata ron, yung mga baboy dun, sige, pwede lang kainin. Anong mangyari sa'yo pagka kinain mo yung mga baboy-baboy? Sige lang, yung tabare, mabubuo yan sa mga ugat-ugat mo. Ano mangyari sa'yo? Pupunta ka bang impyerno? Hindi! Maaga ka lang pupunta ng langit. No, binibiro ko pong gano'n. At sabi po ni Jesus, ito kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, dahil tinanggap mo si Jesus, hindi yung tanggap-tanggapan lang, kundi tinanggap mo si Jesus, ikaw ay bibigyan niya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos at ang anak ng Diyos. Sa mga anak ng Diyos, walang mahirap. Kaya nga pwede tayong sumagana. No? Yung pag-asa mo, ba't ka umaasa rin sa trabaho mo? Ba't ka umaasa rin sa hanap buhay mo?
And late-late lang ng sweldo niya, kulang pa nga eh. Hindi ba? Tapos meron ka pang kamag-anak na pahiram, wala nang balikan. Oh. Eh kay Jesus, andun yung kasiguraduhan mong gumaling at sumagana. Ayan, okay, dito po sabi niya ganon, na dito sa verse 42, ito yung time na ipapako na siya. At ang sabi rito, Ama, nahirapan na si Jesus. Bakit? Dumarating na sa kanya yung bigat ng mundo. Alam niyo po ba, ang bigat ng mundo rito, isang-isa ay ang sakit. Number 2, kahirapan. At ang number 3 ay yung stress sa isip. Alam niyo po ba, yung kakaisip nakakapagbigay ng sakit, nakakabaliw. No? Kaya anong tawag mo ron sa ano, dun sa taong may gusto ron sa tao, hindi na niya makalimutan. Baliw. Pagka magtitimplan siya ng kape, nakikita na niya yung mukha ng crush niya. Ganun nangyari. Pagka tutulog siya, nakikita niya sa bubong yung crush niya. Ano yung baliw? Ngayon, dumarating lang ngayon yung stress sa isip na hindi mo na alam yung tamang desisyon mo. Magulo na, masakit na sa isip. Yung ano bang gagawin ko? Ito po yung sinasabi niya, dumating na kay Jesus to. Kinakarga na niya yung bigat. Nililigtas na tayo ng Diyos. Nililigtas na tayo ni Jesus at sabi niya, Ama, ipapako na siya. Kung gusto mo, alisin mo sa akin ang bigat na ito. Pero sabi niya, gayon may, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo masunod. No? Ay okay po mga kapatid. Ay bigyan ko po kayo ng konting kwento rito mamaya. Isa pong katanungan sa buhay Kristiyano. Hindi ko po alam kung meron tayong mga unbelievers na kasama, baguhan. In-expect ko naman po, siguro po, mga believers pa, purihin ng Panginoon dahil may mga bisita tayo. At kayong magkapatid ba kayo? Hindi? Bakit pareho kayo ng kulay? No, kayo ba ay nag-usap? Hindi. Nag-usap din ba kayong magkatabi? Oo. Eh, kayo sasapok. No? Dapat yung naka-brown dyan. Dito rin umupo. Ayan. Okay po, no? Para magmukha tayong sardinas. No? Pasensya na-distract ako sa kanila eh. No, kasi pareho ng kulay, parehong, ano ba, uniform nyo ba yan sa school? Yan. Ang ganda naman. No? Pero yung parang ternong-terno eh. No? Kung dilaw yan, ang tawag ko sa inyo, C, B1 at B2. No? Sa kantar yun. Sino gusto mag-apply? Okay po. Ito yung time na sabi niya, Ama, hindi, kung maaari, ito sana. Ito sana kasi mahirap dito. Kaya dito na lang sana ako kung po pwede. Pero hindi ang kalooban ko, dahil ang kalooban ko dito, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo na dyan. No? Ngayon, ito po isang katanungan po sa mga Kristiyano na dapat palagi nilang tinatanong sa buhay nila. Ano ba ang gusto ko? Yung kalooban ko o ang kalooban ng Diyos? At nasa responsibilidad natin, responsibilidad ng mga Kristiyano na ang bawat ginagawa nila ay tinatanong nila, ito ba ang kalooban ng Diyos? May mga tao po na tinawag ng Diyos. Sabihin natin, dito sa Rema, hindi naman ako nakikipag-usap sa ibang simbahan. Rema po ang kausap ko ngayon. No? At andun po yung tinawag sila ng Diyos na mag-worker at magpastor. Pero sa pagiging worker po, nanay ko na nga nagsabi sa akin sabi niya, ang hirap makisama. Noong unang panahon, ang nanay ko po ay full-time worker, hindi katulad ngayon ng mga worker. Napaka maginhawa ng mga workers ngayon dito sa Rema kumpara doon sa pagiging worker nila. Noon, ang nanay ko po ay, yes, full-time na worker, pero hindi sila natira sa simbahan na kinabibilangan nila. Anong ginagawa po sa kanila? Parang something na bawal matulog ang mga worker sa simbahan nila. Ano pala? Saan sila pinapatulog? Pinapatulog sila sa mga miyembro. At sabi ng nanay ko, may time na ang katabi ko yung mga anak nung nakatira doon. At kailangan gumising ka ng maaga kasi hindi po pwedeng gising na sila, ikaw tulog pa.
Hindi po sila natulog sa simbahan pero full-time silang mga worker. Kaya sabi niya, mahirap ang sistema ng worker noon, hindi katulad ngayon. Pero worker pa rin yan. Ilang kaya ang papayag na mag-worker kung gano'n ang gagawin na patutulogin, mapalad ka kasi yung pamilya rin na yun ang magpapakain sa'yo. Mapalad ka kung sa masaganang pamilya ka malalagay. Pero sabi niya, madalas hindi. Pero maglilingkod ka pa rin ba? At ito po si Jesus, tinatanong niya kung pwede, no? Andun yung paninigurado ni Jesus na ito bang dadaanan ko, ito bang mangyayari sa akin, ito bang desisyon ko ay kalooban ng Diyos o kalooban ko lang? Ito yung isang tanong na dapat dinadaanan po, palaging tinatanong ng mga lingkod ng Diyos. Kahit na mga ordinaryong miyembro ay dapat nagtatanong nito, ito bang trabaho ko na ito na papasukan ay kalooban ng Diyos o ako lang may gusto? Ito bang pag-abroad ko ay kalooban ng Diyos o ako lang ang may gusto? Ito bang posisyon na ito na papasukan ko ay kalooban ba ng Diyos o ako lang ang may gusto? Kasi kung hindi kalooban ng Diyos, hindi kasali ang Diyos. Meron po tayong pinag-aaralan na 6 na lugar na dapat siguraduhin mo na andyan ang Diyos. Tayo'y followers of God. Tagasunod tayo ng Diyos. Tagasunod tayo ni Jesus. At kung si Jesus ay nariyan, susunod ako dyan. Papasukan ko yan. Pero kung si Jesus ay wala diyan, hindi ako papasok dyan. Bakit kasi? Kapag kasama mo si Jesus, nandun ang kaligtasan. May mga tao na hindi gumaling-galing sa kanilang sakit, na pagkatapos magpa-pray at maraming pera to at halos kalahati ng kanilang milyones, higit pa, hindi makita, hindi magamot ng doktor. At minsan, kinausap siya nung pastor niya at sabi niya, nasa kalooban ka ba ng Diyos sa ginagawa mong yan? Bakit? May trabaho siya. At hindi maganda yung trabaho niya. Alam niyo mga kapatid, sabi niya gano'n, mamamatay ako, alam ko. Nasa maling lugar ako. Alam niyo ginawa niya? Habang may buhay pa siya, iniwan niya yung trabaho niya. At sumunod siya doon sa gusto ng Diyos sa kanya. Alam niyo nangyari? Wala pa 1 linggo, magaling na. Magaling na. Kasi hindi ka mapapagaling ng Diyos, hindi ka matutulungan ng Diyos kapag nasa labas ka ng kalooban niya. Pahihirapan mo lang ang sarili mo. Alam niyo po, ang nakalagay dito sa Romans chapter 12, verse 1, 2, ang sabi niya, i-offer natin ang ating katawan, itong katawan na ito. Ibigay natin sa Diyos para pwede niyang pagalingin. Ibigay natin sa Diyos para dagdagan pa niya ng buhay. Sabi niya, i-offer natin ang sarili natin. Huwag na kayong mag-isip tulad ng isang unbeliever. Makamundo kung mag-isip. Sabi niya, alamin niyo kung ano yung ganito, yung ganyan. At sabi niya gano'n, dahil sa ginagawa niyo yan, malalaman niyo kung ano ang perpektong kalooban ng Diyos. Hindi nandun lang kayo sa permissive will na tinatawag. Yung kumbaga, pinapayagan ka ng Diyos, pero mararamdaman mo rin yan. Kahit na anong gawin mo, ang hirap ng buhay. Sabi nga, ewan ko, mga Ilocano rin, kaway-kaway naman. Sabi, ito yung sinasabi na Grigat Tibian. Bakit? Wala ka sa kalooban ng Diyos eh. Wala ka sa kalooban ng Diyos. At madidiscover mo, nakalagay po rito, kapag wala ka sa kalooban ng Diyos, nasa kasalanan ka. At ang daan ng makasalanan ay mahirap. Amen. No? Pag wala ka sa kalooban ng Diyos, nasa kasalanan ka. Simple. Kahit na hindi ako nagnanakaw, hindi ka nga nagnanakaw. Kahit na hindi ako gumagawa ng ganitong, hindi ako nagsusugal, hindi ako nananakit ng kapwa ko. Kung wala ka sa kalooban ng Diyos, nasa kasalanan ka. Dahil ang ibig sabihin ng kasalanan, hindi mo natamaan yung gusto ng Diyos. At dahilan dyan sa bagay na yan, ikaw ay mahihirapan sa buhay. Bakit? Kasi hindi sasama ang Diyos sa iyo dyan, sa lugar na yan.
Ngayon ikaw na walang nakakakita sa iyo, walang nakatingin sa iyo, bigla ka, no, isa kang Kristiyano, kagagaling mo sa prayer meetings, nagtatangs ka, napuspos ka sa prayer meeting. No, kinilabutan ka lahat ng balahibo sa katawan mo, tumayo pati sa kilikili mo. Kinilabutan ka, napuspos ka, naramdaman mo Holy Spirit. At katatapos mo mag-prayer meeting, maya-maya uwi ka, napadaan ka sa beer house at ang sabi mo, wala naman nakakita sa akin, subukan kong dumalaw. Di naman ako iinom. Sige, pumunta ka riyan, pero tandaan mo, sa pagpasok mo, hindi sasama si Jesus sa'yo sa loob. At pag namatay ka dyan, huwag mong sisihin ang Diyos. Pag napahamak ka dyan, huwag mong sisihin ang Diyos. Okay, ngayon, no? Ang isang lugar na hindi mo, dapat maganda itong himay-himay pa, pero hindi na, okay na. Tingnan mo ngayon katabi mo. No? Di talaga kayo nag-usap sa damit yun, ha? No, mukha kayong choknut eh. Itong isa naman, mukha kalabasa. Joke lang. Mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo, kung asawa mo yan o kasintahan mo yan, tanongin mo nga siya, sabihin mo ganun. Tama ba na pumasok ako sa relasyon sa'yo? Bakit? Kasi kung hindi kasama ang Diyos yan, magsasabunutan kayo. Pero meron bang relasyon na walang away? Wala naman, wala akong alam. No? Wala akong alam. Pero ito iba kasi yung sa relasyon nyo, kasama ang Diyos dun. Pero pagka hindi yan ang kalooban ng Diyos sa'yo, tingnan mo yung pangit na yan. Tingnan mo. Pogi on the outside, pero Kristo wala sa inside. Hindi sasama ang Diyos yan. Ikaw lang ang may gusto niyan. At hindi mo mahihiling sa Diyos na, Lord, pagpalain mo yung pangit kong asawa. Walang ganun. Hindi pagpapalain ng Diyos yan. Bakit? Wala sa kalooban ng Diyos eh. Paano pagkasal na kayo? Sabi ng Biblia, mahalin mo na. Amen. O edi sige. Pakasalan ko na, sa kanila ko magsisi. Sabi mo nga sa katabi mo, bakit ganyan? Mukha ka ng losyang. Inano ko ni Beauty. No? Kinamayan ako kanina ni Beauty. Nakita ko si Kuya kanina doon. Sabi ko kay, sino ba to? Yung mukhang Ibon? Sino na? Si Ibon. Sabi ko, may mga bisirang dumarating, i-answer nyo. Sabi niya, asawa po ni Tita Beauty yan. Sabi ko. No, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo ganun, blooming ka. Mga kapatid, kapag ka wala si Kristo dyan sa relasyon na yan, mahirapan ka. Sa halip na ilapit ka ng God's will mo, kung God's will nga yan, sa halip na ilapit ka ng partner mo kay Jesus, ilalayo ka niya. Ang dami pong mga naging miyembro, sa loob po ng ilang dekado, ang daming mga naging miyembro sa Manila po na hindi na umaten. Bakit? Pinigilan ng boyfriend. Pinigilan ng asawa. At nakita ko po sa loob po ng ilang taon, nakita ko yung mga pamilyang yun na hindi lumapit kay Jesus. Ang gulo. Wala si Jesus Bakit? Si Jesus kasi ang pangayos. Tinanggihan nila ang tagapag-ayos, tagapagligtas sa gulo, tagapagligtas sa hiwalay, tagapagligtas sa kapangitan ng buhay, yung buhay nila pumangit, gumulo. Kaya nga, isa pong katanungan na sa lahat ng projects mo, sa lahat ng pangarap mo, sa lahat ng endeavors mo, sa lahat ng mga adhikain mo, sa lahat ng gusto mo, dapat nandun po yung katanungan na ito ba ang kalooban ng Diyos? Nakukuha niyo mga kapatid? Amen po. Kasi dito lang tayo magkakaroon ng kasiguraduhan.
Sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Alam niyo po, na-operan po ako na magpunta sa ibang bansa at napangakuan po ako ng malaking sweldo, no? Nandito pa lang ako sa Pilipinas. Andun na po yung pangako sa akin na mayroon ka ng papasukan, meron ka ng trabahong naghihintay sa'yo, at merong ng sweldo na naghihintay sa'yo. At kung mapapakinggan mo, maririnig mo yung amount, yung halaga ng sweldo nila sa'yo, mapapaisip ka eh. Pero kahit na anong pasukan mo, kung si Kristo, inaalam niya kung ito ba ang kalooban ng Diyos, sino ka na hindi magtanong? Kung siya nga, sinisigurado niya na ito ba, dahil dumarating ng kalituhan sa kanya. Bakit? Binubuhat na niya ang bigat. Dumating ang time sa sobrang stress ng isip at ng katawan ni Kristo, pinagpapawisan siya ng dugo. Bakit? Inaalam. Ikaw, mag-fasting ka lang ng ilang oras, di ka makatagal eh. Anong sabi? Alam niyo, minsan yung katakawan, espiritu yan. Demonyo yan. Ngayon, kapag nalaman mo na meron kang espiritu ng katakawan, sasabihin mo, Pastor, pag-pray niyo po ako. Mayroon akong katakawan. O sasabihin ng pastor sa'yo, pag-pray kita ngayon, sasabihin mo, mamaya na pagkatapos kumain. May espiritu ka nga. Kung si Jesus nga, sinisigurado niya na ito ba? Kasi nagugulo na siya. Bakit? Binubuhat na yung kaguluhan mo at kaguluhan ko. Pinagpawisan siya ng dugo. Struggle na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi nakukuha sa isip-isip lang. Yan, tatlong minuto mag-isip. Parang kantar. 3 minutes ka lang, nasasagot. No? Papasukan mo ang fasting kung kinakailangan. Ano pa? Mag-struggle ka sa isip kung kinakailangan. Masunod ko lang ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Bakit? Pag ako nagkamali, pati pamilya ko, dadamay ko yan. Sabi mo sa katabi mo, yung pagkakamali mo, madadamay ako eh. Lalong-lalo na dun sa taong mamahalin. Oh. Ngayon, ito nga eh. Kung sa Diyos yung relasyon na yan, bakit hindi pwedeng malaman ni Pastor? Di ba? Ba't kayo nakatingin sa akin? Hindi ba? Ikaw, ilang taong ka na rito, natatandaan kita eh. Buti nagpapatuloy ka. No? Kung kay Lord yan, kung sa Panginoon niya, bakit kailangan itago sa Pastor? Ayan. Okay po, sabi niya rito, andyan pa kayo mga kapatid? Ayan, ano naman ako, tulad itong si Iris, no? Nung sila ni Rene, alam niyo po, ang nagtapat sa akin, may nagtapat sa akin dyan eh. May pumormal na nagtapat sa akin yan eh. Alam niyo po ba na may nagtapat kay Pastor Boy? Nagtapat ng pag-ibig. Alam niyo ba kung sino? Si Rene. Nagtapat ng pag-ibig sa akin yan. Sabi niya sa akin, may pagtatapat po ako sa inyo. Sabi ko, ano po yun? Ipagpapaalam ko na po sana si Iris. Ayan. No? Pinagpaalam. Ayan. Alam niyo mga kapatid, ito po, may nakalagay po rito sa Biblia. Basahin niyo po yung kwento ni Ruth. No? Ruth. Si Ruth ang bida at yung kanyang boyfriend to be, no? Si Boaz. Ngayon si Boaz, nalaman niya na ang kalooban ng Diyos sa kanya ay si Ruth. Pero alam niyo po ba, kahit na alam niya na si Ruth ang kalooban ng Diyos sa kanya, dumaan pa rin siya sa maayos na proseso. Pinagpaalam pa rin. Hello po. Dumaan pa rin siya. Kahit na alam ko na siya ang kalooban ng Diyos sa akin, dumaan pa rin si Boaz sa tamang pagpapaalam, sa tamang proseso. Sabi mga sa katabi mo, bawal ang tanan. Malibang isama mo yung nanay.
Eh, yun ang sinasabi ng Diyos eh. Okay, no, sa ano man ang gagawin mo, ano man ang magiging project mo, kapatid, siguraduhin mo na yan ay kalooban ng Diyos. Trabaho mo yan. Hindi trabaho ng Diyos. Siya na sumasaliksik ay makakasumpong. Siya na nagtatanong ay makakakuha ng sagot. Siya na kumakatok ay pagbubuksan. Seek and you will find. Knock and it shall be open. At sabi niya ganoon, magtanong ka sa Diyos, manalangin ka sa Diyos. At sabi niya, call unto me and I will answer thee. Di ba? And I will show you great things na hindi mo alam. Ang sinihintay lang sa iyo ng Diyos ay tumawag ka at yung tawag ay hindi nakukuha ng anong number? Anong profile nung tatawagan ko? Uupo ka sa loob ng kwarto mo at sasabihin mo, Panginoon, gusto kong malaman ito dahil ayokong pumasok dito kung hindi kita kasama. Yan ang panalangin ng ni Moses. Sabi niya, kung hindi ka namin kasama sa pagpunta dito sa pag-abroad, lilipat sila ng bansa, di abroad. No? Di ba? From Egypt to lupang pangako, promised land. Maglalakbay sila. Sabi ni Moses, Panginoon, titigas ng ulo ng mga kasama ko. Kung di mo kami sasamahan, hindi na lang kami pupunta. Bakit kasi? Mapapahamak kami dun. Nakukuha niyo mga kapatid. Meron pong isang kasama tayo nung unang panahon na kinuwento ko to, last, pero hindi ko nasimulan ko lang, hindi ko natapos. Nakalimutan ko eh. Pero ngayon, hindi ko nakakalimutan. Sabi niya, Brother Boy, ako ay abroad. Pinag-pray ko na to, pinag-pray ko na. Ngayon, nag-pray ka, nakuha mo yung sagot. Nagtanong ka nga, pero sinagot ka ba? May mga sa katabi mo, ikakasal na ako. Hindi sabihin mo, ikakasal na ako. Uy, sabihin sa kakasal na ako. Ngayon, sagutin mo naman, sino? Kanino? Sumagot ka, hindi pa niya alam eh. Wala pa pala eh. Meron akong tinatanong, sabi ko, kailan kayo kakasal? June 21, anong taon? Wala pang taon. Kasi problema pa yung mapapangasawa ko. Bakit? Wala pa eh. Mga kapatid, meron po tayo isang kasama nag-abroad at sabi niya, pinag-pray ko na. Alam niyo yung prayer na may sabit eh. Parang, tulungan niyo ako. Parang yung bang may nag-o-offer sa akin bilhin tong bundok sa Baguio eh. Anong ginawa mo? Binili ko na, mura eh. Parang, legit ba yan? Legit ba yan? Yung totoo ba? Eh ngayon, wala na akong magawa kasi sinabi niya kasing sabi ni Lord, go. Sabi niya, nagtapray ako, nagtanong ako. Nang sabi ni Lord, go. Oo daw. Pero alam niyo, may mga nananaginip. Napanaginipan siya, nakasakay sa itim na ibon. No? Hindi naman sinabing matabang ibon. Eh siyempre, Hong Kong sa Hong Kong daw siya pupunta. So, maitim na ibon, nakakapanaginip sa kanya, may warning na. Ngayon sabi kong gano'n, pag-pray mo pa nga ulit. Nag-pray na ako. Bakit? Masyadong excited. Na siyempre, dahil sa gusto mo, ang sasabihin mo, gusto rin ni Lord. Ginamit mo pa pangalan ng Panginoon. Di ba sabi ng Bible, huwag mo gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ginamit mo pa yung pangalan niya na umuo daw siya. Eh bakit parang may sabit? Sa bagay, ikaw naman ang may hirapan, hindi ako. Pero pati kami, masasaktan. Eh di nag-abroad na. Sige, nakarating na ron. Alam nyo, kamag-anak niya yung nag-recruit sa kanya. So, andun po yung kasiguraduhan na hindi ka lolokohin. Kamag-anak mo eh. Okay, nagbayad na, ganito na, ganyan. Ngayon, pasintabi po, nakita, at pagdating niya, hindi na po kumontak sa amin. Susunod na araw, alam namin dumating, wala nang contact na, andito na ako, ganon. Tapos susunod na araw, kumontak na, wala na. Sabi ko, nasa na siya? Alam niyo mga kapatid, pagbaba pala niya ng eroplano, diniretso siya, pasintabi po, something na beer house siya pinagtatrabaho. Mali.
Ito ang problema. Bumalik siya sa Pilipinas, nahihiya na magpakita. Bakit? Kamali. Kamali. Kaya nga, ang sabi po ng Biblia, siguraduhin mo na anumang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi, sasaktan ka. Ngayon, kung sinasabi, dinedemand, hinihingi, nire-require ng Diyos na malaman mo ang kalooban niya, siguro posible. Posible. Pwede palang malaman. Kasi hindi ka naman hihingan ng Diyos. Unfair naman ng Diyos. Pero yun nga, nalala ko po nung nakarating ako sa ibang bansa at ang dami na nag-o-offer sa akin. At sabi nga sa akin ng mga tao doon, huwag ka nang babalik sa Pilipinas. Hangal ka na lang. Hangal. Full. Kapag bumalik ka pa ng Pilipinas. Pero alam niyo po, ang isa pong palatandaan na nandun ka sa tama, ang isa ay merong kapayapaan. Sa loob, wag mo lokohin ang sarili mo. Alam mo yan. Maging honest ka, maging brutal ka sa honesty sa sarili mo. Doon sa loob ko, malungkot ako. At nung dumating na yung taning na hanggang dyan ka lang, inaalaw ng gobyerno na hanggang dyan ka lang at kailangan mo nang umuwi po ako. Sabi ng mga tao, sayang. Bakit? Kasi doon sa lugar na yon, hindi ko na nararamdaman si Jesus. At kung ano man ang mangyari sa akin noon, at wala si Jesus ko, yung Jesus ko wala doon. Para sa iba, yung Jesus nila nandun, go. Dahil si Jesus ang magbibigay sa iyo ng proteksyon. At dahil nga na wala si Jesus ko doon, abay, pinagtatayo na akong simbahan doon. Doon na lang daw akong magpastor. Padala na lang ako ng pera. At makakatulong pa ako. Pero nga, wala si Jesus ko doon. Umuwi po ako. Nasa responsibilidad mo na anuman ang ginagawa mo. Nagpapastor ka man, nagmimiyembro ka man, nagwo-worker ka man, nagtatrabaho ka man, kung saan ka nandyan, siguraduhin mo, responsibilidad mo, trabaho mo na malaman kung kasama ba si Jesus dito. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Sa pagpasok mo sa trabaho yan, sa pagpasok mo sa negosyo na yan, sa pagpasok mo sa relasyon na yan. Sabi nga nung isang babae, tinanong ko sa relasyon ba yan? Sa kanya na boyfriend mo, nakita mo ba si Jesus? Sabi niya, opo. Bakit? Nainakyutan eh. Yung ba? Basehan? Alam mo sa sarili mo na, oo, pogi. Oo, maganda. Pero doon sa heart ko, nakakuha niyo mga kapatid. Ngayon, hindi natin matatapos ito. Pero alam niyo, sabi 2 Corinthians, naku, chapter 6. Tingnan niyo ha. Check niyo na lang. Ay, pwede ba ako lumabas? Ay, yung camera ngayon, susunod sa akin. Ako yung na-intriga sa inyo. Ano ba pangalan niyo? Nalaglag yung ano mo. Yan. No? Maliliit yung mga sulat. Di ko rin mababasa eh. Ano ba pangalan mo? Alanis. 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 Aratilis. Parang ganun ano. Alanis. Ay, ikaw, iya. Sorry, dumaan yung tricycle eh. Anong pangalan mo? Maricard. Maricard? Maricar? Maricard. Maricard? Parang card? Card. Carly? Ayun. No, ba't ka nakaganon? No? Sargento ba ako? Ako, naarawan dun eh. Ay, ikaw ng pangalan mo? Crisel. Crisel. Okay, tanda ko yung itsura mo eh. Pero ikaw, iha? Janine po. Janine. Yan. Last year ba nandito ka na? Ayan. Sigurado ka? Yan. Asa yung picture mo? Last year. Sa Facebook. Nasa Facebook. Biglang tumingin sa taas. Parang doon yung ano. Ngayon, ay... Ito po eh. Responsibilidad natin yan kahit saan ka pumunta. Ito ba ang kalooban ng Diyos sa'yo? Bakit kasi, pag inabutan ka ng sakit dyan, kapag ka meron TV yung isang kasama mo riyan, at nahawa ka rin sa TV na yan, ano tawag sa inyo? Flat screen. Hindi ka ingatan ng Diyos yun. Bakit? Wala si Jesus na magbibigay sa'yo ng kaligtasan.
Tandaan mo, si Jesus ay tinanggap mo bilang tagapagligtas. Hindi lang sa impyerno, kung hindi dito sa buhay na ito. Amen po ba? Ayan, sige, na tayo, mag-close ako. Isisingit ko po ito, no? Ay, ang sarap ng malamig. Sa Manila, walang gustong lumabas sa init. No? Alam nyo, ang magtataka ko, pagka may nabalitaan ako rito na heat stroke, lalo na sa gabi. Yung pa ako kagabi, hinahawakan ko sabi ko nung nakahiga na ako, sabi ko gano'n, ba't ganito? Mukhang freezer. Ang lamig ng pa ako. Kayo ba daw? Ang lamig, ano? Na, yung nakakapagtaka, baka patay na yun kapag na-heat stroke ng gabi. No? Sana ganito na lang dito sa buong Pilipinas. Ang Baguio ang air-conditioned city. No? Pag minsan gusto ko tawagan yung Meralco, pakihinaan. Mapalad po kayo rito, no? Yung nga lang, siguro kung hindi ko alam kung blessing din o hindi, malamig nga, matarik naman. Kagabi, doon kami sa San Carlos na gano'n, yung para kang nasa jungle na pag ganyan-ganyan ka, baka makuryente ka, tapos bawal pang humawa kasi may kuryente raw. Di, pababa, paakyat, pagkatapos, paakyat sa langit. Iniisip ko, sa totoo lang po, may kasama akong, may edad na. At 1 kilometro layo namin, naririnig ko yung hininga. Habang umaakyat, hulaan mo, Lea, sino yun? Sabi ko atake na sa puso to. Ayan, pagkatapos, yung talagang pag ganyan, sa Manila, wala namang ganito, saka sa ibang probinsya, di po ba? Ayan, pero, mapalad kayo rito kasi malamig. No? Ang laki ng natipid nyo sa aircon. No, buti hindi nga tayo sinisingil ng Diyos yan sabi ni Iris kanina, yung isda, isipin nyo mga kapatid to, no? Ilan ang kailangan pakainin? Ilan ang kailangan pakainin? 5,000. Tama po. Tama si Iris doon dahil yun na nakalagay talaga sa Bible. 5,000. Pero ang tinatawag po ron, ang sinasabi po ng Biblia, lalaki lang ang binilang. So meaning, saka kaya makakita ng church na walang babae? Yan. So ngayon, sabihin natin, 5,000 din na babae. So ilan lahat ng tao ron? 10,000. Saka nakakita ng anniversary walang bata. Oh. No? Tingnan bata, sabi niya sa akin, 5,000. Tatatandaan niya. No? Isa ka ba sa pan niya, no? Isa ka ba sa mga fans ni Iris? Natatandaan niya Ngayon, sabihin natin, 2,000 na lang yung bata. No? Yung mga nanay, si Sarah, nakaganon, hawak yung anak. Nagpapagaling si Jesus, nagtuturo. Ngayon, tanong ko po, so ilan lahat ng approximation? 12,000. Pero tingnan niyo po, si Jesus ba pinakamayaman? Pinakamasagana? Pinakamakapangyarihan? Sabi niya, yung bata, gumaganon. Pero pansinin niyo po, si Jesus walang magawa para pakainin yung mga tao. Wala. Ang isa pang problema, ayaw niyang pauwiin. Bakit? Matarik nasa Baguio sila. At malayo. Walang Grab taxi. At wala ring, nasa ilang sila, ibig sabihin, walang kabahayan doon, walang tindahan doon. Sa kabila ng si Jesus ang pinakamakapangyarihan, si Jesus ang pinakamayaman, si Jesus ang pinaka magaling. Lahat-lahat. Wala siyang magawa para pakainin yung mga tao. Alalahanin niyo po, hindi siya nga ang may sabi, huwag niyong pauwiin, kailangan kumain sila. Magkapatid kayo din, no? Tingnan mo, ha? Si Jesus ang nagsabi na yung pagkain nila
Siguro, di naman magkakapatid yung iba, kaya walang mga dalang pagkain. Pero, si Jesus, mas concerned pa sa ibang tao. Iniisip niya yung pagkain mo. Iniisip niya na kahit one time lang na kumain. Mas concerned pa, mas nag-aalala pa si Jesus sa kakainin mo. Kaya nga, yung mga simbahan natin, pag inabot ng alauna, magpakain kayo. Pag inabot ng alauna yung service, mas iniisip pa ni Jesus yung pagkain mo. At sabi niya, huwag niyong pauwiin yung mga yan. Pero, nagtanong si Jesus, no? Saan tayo kukuha ng pagkain? Si Jesus walang magawa. Kahit siya, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, walang magawa. Bakit? Paano? At purihin ng Panginoon, may isang bata po na may dalang 2 isda at 5 tinapay. At sa pamamagitan nun, napakain ng 12,000 at sumobra pa. Ang Diyos ay hindi makakakilos kung walang magbo-volunteer. Ang Diyos ay hindi makakakilos kung walang magpapagamit. Ito ang batas. Ito ang sistema. At kung yung 2 isda at 5 tinapay ay nakapagpakain ng 12,000, how much more yung 2 worker? Hindi isda, hindi tinapay ibibigay na, kundi buhay nila. Lalo pa kaya yung 2 worker na magsasakripisyo ng buhay nila. Na Lord, gawin mo akong isda para mangisda. Gawin mo akong tinapay. Hindi lang si Jesus ang tinapay. Yes, siya ang bread of life. Pwede rin tayong maging tinapay ng buhay. Na ang sino mang tatanggap doon sa ino-offer natin, sino man ang kakagat, sino man ang susubo doon sa binibigay natin, ay hindi na mauuhaw, hindi na magugutom. How much more kung ikaw na mismo na worker ang magpapagamit sa Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag kang magtatamot. Kasi, alam niyo po ba, napakaraming irisan to. May ano pa ba yung ibang mga lugar dito? Irisan, ano pa? Ha? Asin. Ano yan? Asin, San Carlos. O sige, sabihin mo nga, ano pa yung ibang lugar dito? Asin, San Carlos, Choco, San Luis. So, ang dami. Alam niyo ba, dami pang taong hindi nakaabot dyan. Madami pa. Alam niyo kung bakit? Masakit man, kausap ko po rito lahat ng simbahan ng Rema. Purihin ang Panginoon. Marami tayong Bible studies. Marami tayong pagod. Pero ang dami pang mga taong hindi nakaabot dyan kasi walang manggagawa. Walang mga tinapay. Walang mga isda na pwede nating ibigay sa kanila. Walang worker. Kulang ang manggagawa. At sabi po ng pinakamatalino dito sa mundo, si Jesus, magpadala kayo ng mga nurses. Tama ba? Hindi. Sabi niya, ang kailangan mga laborers, mga workers, mga manggagawa. Sinabi ni Jesus yan. Manalangin kayo na ang Diyos ay magpadala ng mga workers. Kaya si Jesus na humihiling, hindi po kami. Kaya pagka natapos kang mag-aral, 6 months lang. Hindi kami humihingi nito. Si Jesus ang humihingi sa'yo. What is kalahating taon? What is 6 months? Wala pa nga eh. At kung sa 6 months na yan, matutunan mo na mahalin si Jesus, tuloy mo na. Hindi ka talo. Dahil dadali mo sa langit yung lahat ng pinagpaguran mo. What is 6 months? Na pagkatapos mo, hindi naman kita pinapatigil eh. Hindi ka namin pinapatigil sa pag-aaral. Tapusin mo yan. May mga tao po na gustong mag-worker, hindi pa tapos. Sabi ko, no, tapusin nyo. Maganda yung may natapos sa kayo. May na-accomplish na. Tapos, next step. What is 6 months?
na magpapagamit ka sa Panginoon. Magiging tinapay at isda ka na ibibigay sa mga tao. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga, umaasa ako kay Joseph, tama? Pagkatapos mo mag-aral, yung next 6 months mo, isa ka sa mga tinapay. Dahil ang Diyos hindi makakakilos kung wala yun. Hindi nyo lang alam eh. Hindi nyo lang alam. Sa pagpapagamit sa Panginoon, hindi kinakalimutan ng Diyos yung sweldo mo. Although hindi ka naghahabol ng sweldo, hindi yun ang habol natin. Pero ang Diyos ay makatarungan na hindi niya pababayaan, hindi siya madaya, nakalimutan yung pagod mo. Merong kaukulang gantimpala kapag pumayag kang maging tinapay at isda. No, may kaukulan yan. Ngayon, hindi nakakalimot ang Diyos doon kapag ka nagpagamit ka. Wala po akong makita sa Biblia na basta lahat ng hiningi ng Diyos ay laging may kapalit. Kung dito sa Pilipinas, no, tingnan niyo po, punta kayo ng Saudi, maglagay kayo ng bombilya. Binabayaran kayo. Dito sa Pilipinas, thank you lang, wala kang pakape. Pero sa Diyos, always lahat ng paggagawa sa ng Diyos ay laging may kapalit. At damay ang pamilya mo sa kapalit na yan. At huwag niyo pong kakalimutan yan, hindi unfair ang Diyos. Kapag ka nagpagamit ka, always may kapalit. At yung bata po na nagbigay ng 2 isda at saka 5 tinapay ay laging, tingnan nyo, nakalagay sa Biblia, sumobra ng 12 basket yung tinapay at isda. Hulaan nyo, kanino ibibigay yun? Ay, di doon sa bata. No? Bakit? Bakit 12 ang sobrang basket? Kasi 12 lang yung worker ni Jesus eh. Ano? Ngayon, kapag ka nagpagamit ka, always, papalitan at papalitan ng Diyos yan. Ayan, ngayon, mag-ship lang ako ng kaunti. May konting time pa naman ako, no? Ayan, natandaan ko rito, Marley Carly, ano ba? Ferrari, ano? Marie Carly, parang, okay. Ikaw naman si Card. No? Hindi, mahina ako sa ano eh. Ay mga kapatid, ganito, siguraduhin mo na nagagawa mong kalooban ng Diyos. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, change topic, sandali. Kasi next year na ulit ako tutuloy eh. No? Change topic. Yeah, laki na mata mo. Ngayon, siguraduhin mo na yung kalooban ng Diyos ang itutuparin mo. Tama po ba? Ngayon, merong isa na konting tsika na lang. Dahil sa gusto ng Diyos, yung kalooban niya ang masunod sa'yo. Gusto mo bang kalooban ng Diyos masunod sa'yo? Oo, siya. Minsan, gagamitin ka ng Diyos, ikaw, gagamitin ka ng Diyos para matupad yung kalooban niya sa Kanya. Nakuha niyo? Minsan, dahil gusto mong matupad ang kalooban ng Diyos sa'yo, gagamitin niya yung isang tao dun sa dulo. Maaaring si Liboy. Nasa ba si Liboy? Ayun. Gagamitin ng Diyos si Liboy para matupad ang kalooban niya sa'yo. Ngayon, dahil sa ikaw, payag ka sa kalooban ng Diyos, ngayon si Liboy, magtataka yan. Bakit gusto niyang ibigay yung motor niya? Nako. Ikaw nag-struggle ka. Na, kalooban ba ng Diyos? Hindi. Sige na nga Lord, kalooban mo na. Hay, sa wakas. Ngayon, gusto ng Diyos may motor ka. Ngayon, sino kaya? At biglang nakita ng Diyos si Liboy, nagpe-pray, mangyari ang kalooban mo sa akin, Panginoon. At ang kalooban ng Diyos, ibigay ni Liboy yung motor niya. Nako. Kanina siya nag-struggle na, Lord, paano to? Ikaw naman ngayon.
na-transfer. Ngayon, mag-ano ka, Lord, nagaganyan ka na. Bakit ba naiisip ko to? Lumayas ka sa pangalan. Affected ka na kasi kalooban ng Diyos palang ibigay mo yung motor. Abay, mahal mo yung motor mo. O, di ba? Na paano na to ngayon? Tingnan mo yung bata, sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ikaw, problema na, nag-struggle ka na. Ngayon, nagbabasa ka ng Biblia. Sabi, Lord, sa'yo ba to? Biglang napunta sa Lucas 22, nakalagay, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sa Paul. So, paano na? Mga kapatid, akala natin siya lang ang nag-struggle, pero darating sa buhay natin yan, na paano kung ako ang gustong gamitin ng Diyos para matupad ang kalooban? Kanina, dahil public namang in-announce ni Ike, ni Nathaniel, pinaglaba daw siya ng tuwalya. Parang ganun yung pagkakarinig ko, tapos hindi naman data dinala yung mga tuwalya. Ngayon, nung nagpapaabot ata si mama niya, tama ba? Sabi niya sa akin ganun, uy, may pitbull. No? Ngayon, gustong magpastor eh. Wala pang altar calling, nalapit na. Ngayon, sabi ni Natal, nag-aabot ng tuwalya, sabi niya, 500 yan. No? May kapalit. Sa Diyos, totoo naman yun. Hindi natin nahabol yung reward, pero ang Diyos yung nakakalimot. So, paano na ngayon si Liboy? So, ngayon, struggle na niya. Pero tandaan mo, Liboy, pagka ikaw ay ginamit ng Diyos, may hiningi sa'yo, always may kapalit. Ngayon, ito na. Naalala ko po yung time na ako na lang tingnan nyo kahit na hindi ako mukhang aso. Huwag nyo na siyang tingnan. No? Ay, delikado kayo, mananakaw yan, may lahi. No? Meron po akong isang tao na may isang tao po na tinitingnan ko. Sino ba? Alam mo pangalan mo? Baguio chapter nakalagay rito eh. Adnakel? Adrikel po. Adrikel, slang. Ngayon, tinitingnan ko yung isang tao, no? Last week lang ito. Ayan. Ay, labas nyo nga yung mga cellphone nyo. Labas yung mga cellphone. Labas. Yan, meron bang may iPhone dito? Men, sino nagkay-men? Si Liboy na naman. Yan, bakit ba? Ayan. Alam mo, sabi ni Lord, sinong padadala ko? Whom shall I send? Sumagot si Liboy, here I am. Ayan, ngayon, ay, yung ano ko po, yung cellphone ko dati, ay Note 10. No, yung flagship siya. Noong unang panahon, luma na. Ngayon, pagkaraan po ng isang taon, nabiyayaan po ako na magkaroon ng S22. Yung top of the line. So, sabi ko, so praise the Lord. Ngayon, maganda. Kumaga, masaya naman ako sa cellphone ko. No? Ingat na ingat nga ako eh. Mawala na ako, wag lang yun. Ngayon, ano susunod sa S22? 23. Ngayon, nakita ko ang halaga eh. Umiikot sa umiikot sa 90,000 eh. Ayan, tapos operan ka pa ng yung home, home credit? Home credit ang tawag doon eh. Meron ba sa SM na gano'n? Oo. Sabi ko, di ko naman kailangan, pero parang gusto ko. Siyempre, yung damit mo, luma na. No? Ilang taon mo na sinusuot yan. Di gusto mo, pero hindi practical. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi practical na bibili ka. Hiningal yun. Ngayon, ano susunod sa S23? 24, tinitingnan ko, pupunta ako ron sa may Samsung. Hinahawak-hawakan ko yung cellphone na ganyan. Lord, bigyan mo kaya ako nito, ganyan. Pero ayaw kong bumili. No, kahit bigyan ako ng pera, hindi ko bibilhin. Bakit? Hindi practical eh. Pero gusto mo. Naglalaro sa 90,000. Hindi ba? Ngayon, mas mahal yung isa. 1 terabyte ang laman. 110,000. Pambihira, ilang cellphone mabibili mo na dun.
Kaya sabi kong gano'n, siyempre gusto mo yung maganda. Kung may magbibigay sa akin ng Ferrari, bakit hindi? Daling ko rito sa Baguio eh. No, pero nandun yung, sabihin mo nga, gumanong ka sa heart mo. Meron akong tinatagong desire. Ano tawag doon? Hidden desire. May HD ako na siyempre gusto ko. Pero hindi ko naman hinihingi sa Diyos. Kasi nga, hindi yung, nakukuha niyo mga kapatid na, hindi katulad nung sasabihin mo na, magkakaroon ako niyan, by hook or by crook. Lord, thank you. Yung mga gano'n na, magkakaroon ako niyan. Walang gano'n kundi may desire lang. Meron ka lang gusto na parang, hindi mo naman hingin sa Diyos, nahiya kang humingi sa Diyos eh. Ayaw mo pangataw na, ipag-pay ko to. Meron lang desire. Kaya sabi kong gano'n, pwede pa naman to cellphone ko, bakit hindi? No, kasi yung bago niya, yung pinaka top of the line niya is 110,000. Hindi practical. No, ang dami babayarin. Ngayon, ano susunod po sa S24? S25. Ano susunod sa S25? Wala pa, hindi pa na-invento. Wala pa. Apurado naman kayo eh. No, S25 pa lang. Ha? S26 yung yung pang baby. Ayan, wala pa naman eh. Gatas na lang, mura yun. Kesa sa S26. Pero meron kasi nakalagay sa Bible nang sabi niya, maging masaya ka sa pag-worker mo. At ibibigay sa iyo ng Diyos yung desire. Yung hidden desire. Bibigay ng Diyos sa iyo yung mga nakatago na gusto mo sa buhay. Itong anak kong ito, hindi ko naman gustong pagalitan to. Natutuwa nga ako eh. No? Kaya bilang pag ganon, malay mo, binigyan ka ng Ferrari. Kakaganon ng Diyos sa iyo, mamaya, Lamborghini. Hindi imposible. Kasi sabi niya, maging masaya ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Maging masaya ka kay Lord. Alam niyo po ang isang meaning nun? Mahalin mo lang ako. Bibigay ko sa iyo yung desire ng heart mo. Mahalin mo lang ako. Yun yung mga meaning nung nakalagay sa Bible eh. Saan nakalagay ito? Psalms 37, verse 4. Sabi niya, maging masaya ka lang sa akin, sabi ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, maging masaya ka lang sa akin. At ibibigay ko sa iyo ang langit. Ano pa? Ang bituin, ang araw. Nung sabi ko rin, pag araw na, para masunog ka. Pero andun po yung secret desire na hindi ko naman hinihingi, pero at eto na. Gusto ba ni Kuya Ubay ng S25? Hello? Ayan. Ngayon, punta ako ng Samsung, tindahan. Ngayon, natinignan ko, ito ba yung S25? Sabi sa akin nung cashier. Nung cashier? Nung sales trader, sabi niya, wala pa po. Ay, hindi ko pa makita. Di, sige. Pero, alam niyo ba, ang humihipo dun sa gusto mo, hindi yung prayer mo, kundi yung desire mo lang. Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi mo nga pinagpe-pray eh, pero natatouch ng desire mo. Yung kaibuturan ng puso mo na gusto, pero cannot afford. At kung bigyan man ako ng pera, hindi ko bibilhin. Bakit? Hindi practical. Pero may nakatingin sa iyo. Ano yung nakatingin? May nakatingin sa taas. At eto na. Sinong naniniwala po sa inyo na gusto kong bigyan ng Diyos ng S25? Yan. Sinong gusto mag-offering? Meron kasing S25, S25 Plus, merong S25 Ultra. Yung pinakamahal, yung S25 Ultra. Yung po ay pumapatak ng between 85,000 and 90,000. So naglalaro doon. Ngayon, siyempre, may mga previous yan. Ngayon, sino po ang naniniwalang kalooban ng Diyos na ako po ay bigyan ni Lord ng S25 Ultra? Ngayon, sino ang gustong mag-offering? Pasa ko po yung offering. Natawa na sa akin si... Ngayon, gusto ng Diyos nga na meron ako. Ngayon, eto po, no? Hindi ba, bilisan ko na.
gusto mong gawin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, may tatawagin si Lord para ibigay sa iyo ang kalooban ng Diyos. At si Liboy yun. Ayan. Ngayon, gusto ko magkaroon nga, kaso nga, hindi ko maklaim. Ayan, so yung desire ko lang, hindi ko pinagpe-pray, hindi nga natatouch ng prayer ko eh. Kundi si Lord lang. Ngayon, ito na. Bigla ba naman, nagtataka ako, may nakita ako isang tao, no? Na gusto kong tulungan magka-cellphone. Nakukuha niyo? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, bakit kaya gusto ko itang bigyan ng cellphone? Ako nga, hindi makabili ng cellphone, tutulungan pa kita? Bibigyan pa kita? Hindi, tingnan niyo po yung katabi niyo. Ba't kaya gusto kitang tulungan? Ginayuma mo ba ako? Mga kapatid, ingat kayo. Madalas, ang Diyos yan. Bakit kaya gusto kitang abutan? Bakit kaya gusto kitang abutan ng libo-libo? Alam nyo, hindi galing sa demonyo yan. Dahil walang demonyo ang gusto magbigay ng libo-libo sa isang Krisyano. Lalo na yung pastor, ang gusto ng demonyo, pahirapan yan. Bakit kaya gusto ko, sabi ko tinitingnan ko tong taon to, sabi ko gano'n, ako gusto kong bumili ng sarili kong cellphone, uunahin ko pa siya? Bakit gano'n? Kengkoy. Gusto ko nga mayroon akong bago dahil 3 taon na tong cellphone ko. No? Nakasurvive na to sa bagsak. No? Tumilati hapon na yan, nagtumbling-tumbling na, bumagsak. Nung pagtingin ko gano'n, ay wala pa 1 minuto, pwede pa kainin. Bakit gusto kong bigyan? Kumbaga parang, baliw ka ba? Na ikaw nga, wala ka nga cellphone na kailangan mo nga ng pamalit eh. Naghahanap kasi akong pagpalit doon sa pang-video. Kasi mali yung nabili. Tsaka, yan kasi lang ang pwede. Yan lang afford ko nung time na yun. Ngayon, huwag mo lang pulutin. No? Madumi na yan. Okay. Ngayon, tinitingnan ko yung isang kasama ko. Ba't gusto kong tulungan to sa cellphone? Ngayon, ay mga kapatid, ewan ko ikaw Liboy ha. Ako 2 araw ako nag-struggle. Ewan ko kung gaano katagal kumbinsihin ni Lord. No? Sabi kong ganon, hindi sinasabi sa akin ng Diyos na ibigay ko yung S22 ko. Hindi. Hindi sinasabi ni Lord na ibigay ko yung S10 ko, yung Note 10 ko. Ang sinasabi ni Lord, bigyan siya ng bago. Ngayon, tinanong ko siya. Sabi ko sa kanya, anong gusto mong cellphone? Ayan. Alam niyo po, halatang gusto niya. Bakit? Kasi ang bilis niya sabihin. No? Ngayon, sabi kong gano'n, Lord, ikaw ba ito? Ganyan. Sinisigurado ko rin. Kasi gagamitin ka ng Diyos para matupad yung kalooban ng Diyos sa ibang tao. So sabi kong gano'n, sige. Sige Lord, sabi ko, surrender na ako. Ngayon, ang ginawa ko ngayon, huwag mong gagawin ito na wala ang heart mo at huwag mong gagawin ito na wala akong na inis ka. It is better to give than to receive. Ngayon, sabi ko, kailan ka bibili ganyan? Wala pa po, iipon pa po ako, ganito, ganyan. No? Pakisabi nga sa katabi, mapalad kayo kasi may pera kayo. Pero yung iba po ay wala talagang pag-asang magkapera at na magkaroon ng bagay na gano'n. So ano po nangyari? Sabi ko, punta ka rito, tulungan kita rin sa cellphone mo, ayaw niya. Bakit? Nahiya eh. Ngayon, pinilit-pilit ko pa, kinulit ko pa, no? Liboy, kailangan kulitin mo. Ngayon mga kapatid, nung kakakulit ko, ayan. Sa madaling salita, tinulungan ko siyang magkaroon ng cellphone. Bago. Sabi ko, mas maganda pa tayo yung cellphone mo kaysa cellphone ko eh. Hindi naman ganun kamahal. No? Fraction lang siya. Kapiranggot lang siya dun sa talagang gusto ko. Sige, sabi kong gano'n, praise the Lord, gano'n. Masaya naman siya na nakuha niya yung gusto niya kasi wala namang kakayanan itong bumili ng ganong cellphone eh. No? Mag-iipon-ipon pa siya ng matagal. Pero ngayon, maaaring ako, yung paiksin ko po. Ngayon, nung isang araw, saan ba tayo galing ba itong?
joint fellowship. Last Sunday ito. At nung last Sunday, nanggaling kami nila Badong doon po sa joint fellowship ng Norsagaray, Montalban. Ayan. Ngayon, meron kaming meet up. No, kumain kami doon sa isang napakasarap na kainan na yung sabaw ay yung sabaw ay lasang Bombay. Okay, Liboy, makinig ka ha. Ngayon, ito po ang sabi sa akin ng tao. Sabi niya, Pastor, di nagkita na kami. Sabi niya, yung mga nakasakay sa akin, sabi niya, labas. O di naglabasan sila. Sabi niya, Pastor, pasok po kayo sa loob. Ano gagawin mo sa akin? Bakit ako papasok? Pasok po kayo sa loob. E di pumasok ko sa sakyan. Alam niyo, may inabot sa akin regalo. Sabi niya, naka-video, buksan niyo po. Sabi, binuksan ko. No, may daga. Hindi daga ang laman nung... So, binuksan ko. Sabi niya gano'n, no? Pastor, nasa mall po kami. At naisip ka po namin habang nakatingin kami doon sa cellphone, napatili po ako na ibigay sa'yo. Yung, gumanon daw siya na iskandalong tili. Lahat ng tao nagtinginan. Kasi may bumulong daw sa kanya, bigyan mo si Pastor Boy ng cellphone na yan. Magkasama sila, yung kasama niya, sabi niya, iskandalo po yung tili. Dahil narinig po ng lahat. Kasi nakarinig ng boses na bigyan mo si Pastor Boy ng cellphone na yan. Kaya mga kapatid, nung binuksan ko, hulaan niyo, anong cellphone? Anong Nokia? S25 Ultra. Hindi ko kayang bilhin to. Bakit? Siya itong mahal. Nakukuha niyo mga kapatid. Pinatupad ko lang ang kalooban ng Diyos doon sa isang tao. Yun, kaya ko bilhin. Pero ito hindi. Sa'yo pupunta yung 12 baskets. Nakukuha niyo mga kapatid. Ano po, meron pa mga example pong ganyan na ito lang ang buhay ko na may nagbigay ng ganito, may nagbigay ng ganyan. Hindi ko naman kailangan magtrabaho God will provide. No? God will provide. Liboy, kinakausap pa na ba ng Diyos? Ayan, yung mga katabi niyo nga, yung katabi nga ni Liboy, kalabitin niyo. May pinagpe-pray ako, sabihin niyo kay Liboy. Alam niyo, simpleng sapatos lang Ba't kaya gusto ko bigay itong sapatos na to? Ba't kaya gusto ko bigay itong damit na to? Hindi ka naman susubukan ng Diyos kagad doon sa mabigat kasi alam niyang hindi mo maintindihan. Sisimulan ka niyan, may heart ka na habang tinitingnan mo yung taong yung gusto mong i-bless. No? Anong tawag dito? Si Jesus ay giver, magiging giver ka rin. Anong mangyayari? Hindi sinasabi ng tao, God will provide. Ikaw pala ang gagamitin ng Diyos para mag-provide. No? Sabihin mo sa katabi mo, lalo na kay Liboy, bawal ang madamot. O minsan pa, kalabitin natin si Liboy, sabihin natin, may pinagpe-pray ako, brother. No? Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, sa aking buhay, itataas kita sa lahat
sandali, papupurihan ka. Kailan may di ka nagkulang, niyaya mo'y sapat. Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat. Panginoon, minamahal kita. One more time, sa aking buhay, sa aking buhay. Tinatawagan ko po si Iris, si Pastor Eli, Lea, si Marlon, si Pastor Polo, at si Badong. Tinatawagan ko po rin sa harapan, katulad ng lagi natin ginagawa. Kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat. Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat. Panginoon, minamahal kita. Okay, sige po kayo mga pastor, kayo po ay tagapag-alaga ng tupa ng Diyos. Sa mga kamay na to, sa mga bibig na yan, sa bibig na yan lalabas ang sermon para maging manggagawa sila. Sa mga kamay na to, lalabas ang anointing para maging manggagawa sila. Hindi sinabi ng Diyos na manalangin kayo magpadala ng mga doktor, ng mga engineers, dahil hindi yun ang kailangan ng mundo. Yes, pero ang pinakakailangan ng mundo ay ang mga manggagawa. Ito ang pinakamahalaga ayon sa opinion ni Jesus. No? Kaya nga, katulad na palagi natin gagawa, Leoncio, kahit yung mga bata na yan, no? May mga kwento po na bata pa lang, tinawag na ng Diyos, pero pinapapray pa. No? Na kung maalala nyo po, sino po yung anak ng babae na inanuintan ni Elisha? Yung namatay dahil sumakit ang ulo, natatandaan niyo po yun? Yung isang babae, walang anak, pero pinag-pray, nagkaanak, tapos namatay yung bata. Ang ginawa, ano pong ginawa ni nung nanay? Yung bata ay bigay ng Diyos. Namatay. Tama po ba? Anong gagawin mo pagka namatay na yung pangarap ng bata? Anong gagawin mo kapag nalilisya na yung bata? Anong gagawin mo kung malaki na yung bata at wala na sa kalooban ng Diyos? Ang ginawa po nung nanay, kinuha yung patay. Ayaw na niyang maglingkod sa Diyos. Malayo na sa Diyos. Yung bata, yung anak. Ang ginawa po nung nanay, ibinalik niya doon sa nagbigay ng pagkatawag doon sa bata. Ibinalik niya yung bata doon sa nagpray. Ibalik mo sa Diyos yung bata na yan. Ibalik mo sa simbahan yung bata na yan. Hindi na magandang sumagot. Hindi na magandang ugali. Yung isang anak, malayo na, drug addict na. Anong dapat mong gawin? Ibalik mo sa nagbigay ng buhay. Ibalik mo sa simbahan. Isama mo sa simbahan. Hayaan mo makarinig ng sermon. Hayaan mo mapatungan ng kamay. Dahil yung mga pinapatungan ng kamay, pinagpapala. Wala na, patay na yung bata eh. Patay na yung pangarap dun. Malayo na sa Diyos. Baka nga wala ng Diyos. Nagkandaloko-loko na yung buhay ng teenager. At kahit matanda na siya, malayong-malayo na sa Diyos. Lasinggero na. Perwisyo na ng lipunan. Hinahunting na ng gobyerno.
Gawin mo yung ginawa ng nanay, ibalik mo sa nagbigay ng buhay sa kanya, ibalik mo sa simbahan. Itulak mo na magsimba. Itulak mo na kilalanin ang nagbigay ng buhay sa kanya, walang iba kundi ang Diyos. At yun po ang gagawin natin ngayon. Papatungan kayo ng kamay. At ang mga pinapatungan ng kamay ay pinagpapala. Kaya huwag niyong maliitin. Kayo po, mga tinawag ng Diyos dyan. Huwag niyong maliitin. Ang dami kong kwento. Kahit dito sa Baguio. May mga tao po kong kakilala ritong bago nagkandaloko-loko ang buhay, pinag-pray. Pero hindi pa rin niya sinunod ang Diyos. Sayang. Kaya habang umawit po tayo, no? Patungan nyo ng kamay, magwika kayo na maging katuparan ka sa kalooban ng Diyos. Sabihin nyo po, maging katuparan ka sa kalooban ng Diyos. Inaangkin ko na maglilingkod ang taong ito, ang batang ito sa Panginoon. Ay sige po, habang kahit pa ulit-ulit nyo ipag-pray yan. Kung may nakikita kayo riyan na parang gusto mong ipag-pray itong bata na to, itong tao na to, tumawid ka. Pagpalain mo yung tao na yun. Dahil sa Diyos galing yan. Sinisigurado ko po sa inyo. Panginoon, sige po, kita sa aking buhay, sa aking buhay. Ni Pastor Boy, sa lahat ng pangangailangan po natin, meron at merong gagamitin ang Diyos para i-provide ito. At kailangan lang, ang una natin gawin, mahalin natin ang Panginoon. Yung pagmamahal mo sa Diyos, sapat na para hindi ka magkasala. Yung pagmamahal mo sa Diyos, sapat na para tanggapin ng Diyos yung lahat ng paglilingkod po natin. Sige po, tinatawagan ko po sila Pastor Raquel. Ayan, na-bless po ba tayo? Amen. Ay marami po ba tayong nakuha? Amen. Ay maganda.